Kawalan ang bayan ko, nagnanakaw na tao. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto na nga, bumaliktad na. Vice ganda, dinirespeto si former President Duterte. Nako, nagmakaawa na ang kamara. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At eto na nga, pasadahan po muna natin ang mga nagtetrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si eto mga kababayan, kilalang kilala po ninyo na bumabatikos doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero ngayon parang bumaliktad na. Ito pong si Ascuna mga kababayan. No? Sabi po dito sa balita, pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara hindi lumabag sa konstitusyon ayon po kay Ascuna. Yan mga kababayan, palakpakan po natin. Pero nung mga nakaraang mga pahayag ni Ascuna, mukhang yung kanyang tono ay hindi po siya pabor, no, sa ginawa ng Supreme Court, no. Pero ngayon po ay parang natauhan na. At ito ay malaking sampal dito po sa ating mga senador na bumoto ng no. Para i-impeach po o para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, mukhang pakunti na lang ang kumakampi dito po sa House of Representatives. Dahil nga po riyan mga kababayan, ito adyong hiniling na irespeto ng mga senador si House Speaker Martina Romualdez. Nako po. Ang respeto po kasi mga kababayan ay hindi po yan hinihingi or hinihiling. Yan po ay respect is being earned, di ba? Pinaghihirapan yan eh. I mean, parang kusa mong binibigay yung respeto. Hindi po yan hinihiling. Sabihin mo, irespeto mo naman ako. No? Kung nakikita ng taong bayan na respeto ka, hindi mo na kailangang sabihin pa. Kasi ang respeto po is earned. No? Earned po yan. Hindi po yan kusang ibinibigay. No? Hindi mo kusang ibibigay yung respeto kung nakikita mo naman na yung tao ay hindi ka respeto. Diba? Sabi nga dito ni Atty. Rowena Guanzon sabi niya po, hindi naman ako senador. Ayoko. Yun na nga. Kahit yung mga senador, mga kababayan, no? Kahit yung mga senador, they have the right. No? Meron naman tayong kanya-kanyang karapatan, no? Kung respeto ka, go. Hindi mo na kailangan sabihin, respeto niyo naman yung taong yan. Di ba? Kung wala, ano bang ginawa ni Speaker Martin Romualdez para irespeto siya? Ang magwaldas ng kaban ng bayan, ang ubusin ang kaban ng bayan, hindi ba? Anyway, kung ganyan po ang standard ninyo para respeto ang taong bayan, nako, baka maubos ang kaban natin nito. Adyong, itong si Representative Adjong, sana naman matauhan ka. Diba itinuturo nga sa eskulang, ang respeto ay hindi kusang ibinibigay. Ito po ay being earned, no? Ito po ay kailangan paghirapan mo, diba? Para ikaw naman ay irespeto. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan din po natin ito. Ilang kongresista desidido paring papanagutin si VP Sara sa issue ng confidential funds. Nako, mukhang maghihiring na naman po ang kamara patungkol po dito sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ito pong balita mga kabayan mula po sa News 5. Not yet off the hook. Yan mga kababayan, patuloy ang pagsulong ng kamara na panagutin si Vice President Sara Duterte
sa paggamit ng umano'y mahigit 600 million confidential fund. Di ba sinagot na po ito ng COA? Paulit-ulit na lang to no? Ayon po kay Representative Paulo Ortega, hindi nasagot ang usaping accountability sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The Vice President is not yet off the hook on the use of the large amount of taxpayers' money. We will pursue accountability on her part wherever it takes us. Nako, yan. Ha? Umaasa si Ortega at Kung Hun. Itong dalawang ito talagang walang Umaasa si Ortega at Kung Hun na mabago ang desisyon ng Korte Suprema at payagan na matuloy ang impeachment proceedings. Yan mga kabayan. Paano kung hindi matuloy? Sabi nyo nga dito, you will pursue accountability on her part ni Vice President Sara Duterte wherever it takes us. So meaning mga kabayan, hindi talaga nila lulubayan si Vice President Sara Duterte hanggat hindi nila natatanggal si Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente. Diba? Kasi eto mukhang sa tono po ng statement na ito, mukhang maghihiring na naman po yata sila. No? Whatever it takes babalik ba na naman sa hearing? Ako naman. Makinig naman kayo sa report ng COA. No? Nagmumukha kayong mga ob-ob. No? Kasi may ebidensya po ang COA na wala namang ganyang ginawa. Kayo lang ang nag-i-insist. Ginagamit nyo pa ang taong bayan. Di ba? Wala namang sinasabing ganun ang taong bayan. Kayo lang ang nagsasabi. Ano po mga kabayan ang inyong reaksyon, opinion patungkol dyan? I-comment nyo na lang po. At ito naman po si Senator Ping Lacson. Magagalit po dito ang mga buwaya. Sabi po dito ni Lacson, tapyas sa DPWH MMDA kapag sinagot. Tapyas budget sa DPWH MMDA kapag sinagot ni Ramon ang problema sa baha. Nako, magagalit po. Magagalit po ang mga buwaya sa gagawing ito ni Senator Lacson na pag-tapyas. Dito po sa budget ang DPWH at MMDA kung sakaling sagutin nga talaga ni Ramon ang problema sa baha. Okay? At ito po ay, nakakahiya sa part ng ating gobyerno sapagkat private citizen pa po. Private citizen pa ang mag-aayos niyan. Samantalang, napakalaking pera po ang involved. Diba? Mr. President, napakalaki po ng involved dito po sa napakalaking pera po ang involved dito sa flood control projects na ito. Tapos, ang mag-aayos pa ng mga flood control projects ay isa pang private citizen na katulad po ni Ramon ang private concerned citizen, mga kabayan, ang mag-aayos. Paano na lang? Saan na napupunta? Or saan napunta yung bilyones na ginagastos araw-araw para dyan sa flood control projects na yan? Diba? Ganun-ganun na lang ba yun? Pera po ng taong bayan yan, dapat makita kung saan napunta. Tama po ba? Anyway mga kabayan, ito pasadahan naman po natin, Vice Ganda. Binira po ng mga DDS sapagkat binastos si former President Duterte. Ito po, pakinggan po natin to. Iyo ang pinaka matinding gaba sa buhay mo. Sana hindi mangyari sa iyo. Okay? Sana lang. Kasi kung ikaw sa panahon na wala ka ng pera, sa panahon na luluma ka rin Vice, ganda. Luluma ka, magiging matanda ka rin at mawawala ka rin sa kasikatan mo sa showbiz. Tingnan natin sino yung... So yun mga kabayan, binoykot na nga po yung McDonald's, no? Nakita ko po kanina sa post sa social media, boycott ang McDonald's dahil po isa po ito sa ini-endorse ni Vice Ganda. Yan, tayo rin po mga kabayan, sa atin po mga subscribers, no?
kung kayo po talaga ay Duterte supporter at mahal niyo po si former President Duterte, boycott niyo rin lahat po ng mga produkto na ini-endorse ni Vice Ganda para malaman niya yung katagang respeto, no? Dahil nga kanina nga yung House of Representatives gustong irespeto si si Speaker Martin Romualdez. Ito pa kayang si Vice Ganda, mga kabayan, irerespeto ng taong bayan kung ganyan po ang kanyang ginagawa, no? Iba kasi yung iba po yung sensitive na mga issue, no? Tapos gagawin mong joke. Or in fact, marami po ang masasaktan, no? So, sana maging aral po ito kay Vice Ganda, mga kababayan, at persona non grata po siya sa Davao City, mga kababayan. At eto lang ang napansin ko, mga karibin natin, no? Ito pong balita. Senator Bam sumayaw sa Super Divas sa concert ni Regine at Vice. Dito po nangyari yung pambabastos ni Vice Ganda kay former President Duterte. At nandun po si Bam Aquino. Then nag-react din po si Risa Hontiveros. So ibig sabihin dito, politically motivated ba itong concert nila? Kasi, di ba? Napaka kung aksidente lang nandun din si Bam, di ba? Anyway, eto, pakinggan po natin to, mga kabayan, at bigyan pa po natin ng reaction. Yung mga tunay na mga kaibigan mo, masaya ka lang ngayon kasi may pera ka. Pero correct, kapag wala ka ng, sana hindi mangyari sa iyo ang pinaka matinding raw na libre ang may promotion raw sa mga DDS papuntang The Hague ICC. So meaning to say, pinaglalaruan niya, pinagbabash niya, no? Parang tinatawanan pa niya ang kalagayan ni former President Duterte. Okay? Pinagtawanan niya kasi gumagawa siya ng mga ganong mga show gamit itong issue sa politika. Okay? At hindi tayo papayag dyan. Babanatan rin natin si Vice Ganda doon, no? Kung ano ang kamalian sa ginagawa niya. Dapat bang i-include niya sa kanyang mga ganitong mga show, mga concert na isyong pampolitika? This is very sensitive. And at the same time, may ginagawa pa siya dito na hindi magandang ehemplo sa mga kabataan. And remember, ikaw, Vice Ganda, is a influencer. Okay? Isa ka, artista ka, maraming humahanga sa inyo. Tapos, magpapalabas ka ng mga words na hindi maganda na nakikita ng mga bata. Okay? Mamaya, babanatan yan natin lahat yung ginagawa ni Vice Ganda. So, from 20 million followers po, mga kabayan, nasa 19 million followers na lang po ang Facebook ni Vice Ganda dahil po dyan sa kanyang pagmabastos kay former President Duterte. So, kaya yan, yung mga nakasubscribe pa po dyan na mga solid DDS, mga kabayan, subscribe nyo na para malaman at maramdaman talaga ni Vice Ganda, no? Para maramdaman niya na talagang seryoso po, no? At nire-respeto ng taong bayan si former President Duterte at hindi pwedeng gawing katatawanan, di ba? Ganda, okay? Pero pag-usapan rin natin itong si Bongbong Marcos, no? Nahanda na raw siyang tumulong sa Amerika kung sakasakaling ang Amerika ay tutulong sa Taiwan kung sila ay makipagbakbakan sa China. Patay tayo dito kasi madadamay tayo sa digmaan ito. Kung binalita ito ng ABS-CBN, mamaya ipapakita ko yan. Nakakatakot po itong mga sinasabi ni Bongbong Marcos, no? Pati ako, natakot ako dyan, that's my opinion. At ito, pag-usapan rin natin, nagkomentaryo itong si Bongbong Marcos sa impeachment ni VP Sara. Okay, yun ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito. 1, 2, 3, go. At paki-follow ito para lagi kayong update. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe. Punta na tayo dito sa ginawang pang-mocking ni Vice Ganda sa mga DDS at ni former President Duterte. Ganito kabastos si Vice Ganda na ang treatment niya ay Tatay Digong. Mahal nating Tatay Digong. Ganito niya binastos. Tingnan nyo panoorin nyo.
get a limited number of offers from Chinese vessels and featuring the pay by the ICC. Unang-una, okay? Unang-una. Ito yung comment. Ito yung comment ko, unang-una. Sa end ng kanyang matatawag ba natin itong parang icebreaker o sa isang kanta ni Regine? I don't know kasi hindi ko naman kabisado ko anong concert ito, anong show ito kasi hindi naman ako nanonood sa kanila eh. At the end sa kanyang bloopers dyan, no, na lumalabas siya bigla. Kasi trending itong ads na ito eh. Checks kay Holiday, ganyan. Ang last na sinabi niya is wag niyong subukan mga putang ina niyo. Yan ang sinabi niya dito sa sa concert na ito. Remember, Vice Ganda, ito yung unang ibabanat ko sa iyo ha. Remember, yung mga nanonood dyan sa concert na yan, kahit mga, alam ko naman, I know for sure merong mga batang nanonood dyan kasi Vice Ganda eh, artista eh. Yung mga fans mo, it is all ages, of all ages. Kahit nga siguro mga elementary, from elementary to 18 years old, 18 years old to 50 plus, yung mga tumatangkilik sa iyo, mga fans mo. Okay lang sa mga matatanda. Pero how about sa mga bata na nag-iidolo sa inyo? O yung mga LGBT na mga bata? So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan kay Vice Ganda na kung saan binastos nga ang ating mahal na President Duterte. No? Ito nakakapanggigil talaga itong si Vice Ganda ngayon. Persona ng grata po siya ngayon sa Davao City at bumagsak po ang kanyang followers from 20 million to 19 million. At yan nga, abang-abangan pa natin baka lumagapak pa ito ng masyadong malaki. Sana naman po yung ating mga kababayan ay hindi po tangkilikin ang ganitong mga klaseng pananalita ni Vice Ganda. Gusto niyo ba maging ganyan ang mga anak ninyo? Maging marunong PIPI, no? Well, anyway, our former president naman nag-PPI din eh, pero iba eh. Iba po yung iba yung nararamdaman kapag si former president tapos si Vice Ganda magsabi. Kasi si Vice Ganda, sabi nga ni Sir Don TV, no? Si Vice Ganda, lahat po, lahat ng edad nanonood sa kanya, pati mga bata. Kay former President Duterte, piling-pili lang. Yung mga mahilig lang sa politika ang talagang nanonood sa kanya. No? Pero dito kay Vice Ganda, pati mga bata, matututo. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Kawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao.